Hi everyone! Welcome back to our YouTube channel, and for today's video, as promised, I'm going to create a vlog, yung pinangako ko sa inyo from the previous video na gagawa tayo ng vlog about the Gentlewoman tote bag. And talaga namang sobrang hype nito ngayon. Parang lahat ng mga nagpupunta ng Bangkok ay bumibili ng Gentlewoman tote bag. And even here sa Philippines, may mga resellers or may mga nagbebenta rin ng Gentlewoman tote bag from Bangkok. That's why naisip ko, if you still don't have your Gentlewoman tote bag, maybe this review can help you out to decide if you want to go with a Gentlewoman tote bag or not. Kasi ibibigay ko sa inyo yung mga insights ko, a quick review about the bag, as well as some pros and cons ng bag na ito. Kaya just keep on watching this video. So, by the way guys, yung Gentlewoman tote bag nga pala, naging hype na hype siya ngayon. Nag-start siya last year, I believe, na naging hype siya on social media. So, ang daming gumagamit, especially moms or mga teens, kasi nga affordable yung Gentlewoman tote bag. So, if you're going to Bangkok or meron kayong friend na pupunta, kamag-anak na pupunta ng Bangkok, I suggest if you really want to get the Gentlewoman tote bag, ay magpabili kayo sa kanila or magpasabay kayo. So, you can make sure na legit yung mabibili ninyo na Gentlewoman tote bag. Kasi marami na rin naglabas ang mga fake na tote bag na ito. Actually, even sa Bangkok, when we went to Platinum Mall, nung nag-shopping kami ng mga damit, meron ako nakita mga nagbebenta doon. Kasi yung Platinum Mall, para siyang Divisoria. So, yung mall sa Divisoria, kalimutan ko, 168 ata, ayun. So, ganun ang itsura ng Platinum Mall. And merong mga nagbebenta doon ng fake na Gentlewoman tote bag for, I believe, 100 baht. So, hindi ako sure kung 100 o 200 baht. Basta mga naglalaro sa ganung price. So, kung sabihin natin 100 baht man siya or 200 baht, it's very cheap, but makikita mo talaga yung difference. Even dun sa mismong tela pa lang na ginamit nila. So, ganun. Kaya, be careful sa pagbili ng mga Gentlewoman tote bags kasi marami nang naglabasan na fake nito in the market. And anyway, ito nga pala siya. Ayan. So, this is the regular size, yung standard size nila ng Gentlewoman tote bag. So, I got it in pink, fuchsia pink, or magenta, or what, pink. And then, yung design niya is meron siyang small pocket dito sa front. So, ito yung kinuha ko kasi madami na rin gumagamit ng plain na black and white na canvas bags ng Gentlewoman. So, sabi ko, nung nakita ko itong design na to, sabi ko, ito na lang yung kukunin ko para maiba naman yung design. So, I also bought another color, green siya. So, I'm giving it to my sister, but since nasa Netherlands pa siya ngayon, so mabibigay ko pa lang siya pag uwi niya. I think next week ang uwi niya. So, doon ko pa lang mabibigay. So, papakita ko sa inyo mamaya yung color green na version ng ganito. So, I think dalawang color lang sila. Or meron din atang black na ganon, I believe. Parang meron. And then, not all the stores in Bangkok ng Gentlewoman, meron silang ganitong design. So, ako nabili ko to sa Central World na mall. So, doon marami yung ganito. Marami silang available stocks ng ganito. Sa ibang stores kasi wala. So, pipiliin nyo rin. Although, magkakalapit lang naman yung mga malls doon. So, hindi naman kayo maliligaw. Ayan. So, this is the standard size of the Gentlewoman tote bag.
And as you can see, it's canvas. It's made of canvas. So, malambot po siya. Hindi po siya yung tumatayo mag-isa. So, if ilalagay natin siya sa table, hindi siya ganong tumatayo. So, babagsak siya if you are not using an organizer sa loob. So, yun siguro yung one of the cons na nakita ko. Hindi siya tumatayo mag-isa. Kasi sa mga bags, especially if you are working in a corporate world, mas maganda na yung bag na gamit mo, yung tumatayo talaga. Tinuro sa amin yan nung, sa personality development namin seminar, na if you are wearing corporate attires, so dapat yung bag na gamit mo, yung tumatayo na bag. Yung kapag pinitawan mo siya sa table, tumatayo siya mag-isa, hindi siya lumuluntoy or humihiga. Kailangan nakatayo siya when you are wearing corporate attire. Pero if you are casual naman, casual, always casual, okay na to. Especially if you are a mom like me, very helpful itong bag na to. So, siguro, ang isa na naman na pinakayoko dito ay wala siyang zipper. So, it doesn't have any zipper sa loob. Ayan, or sa labas man lang. Kasi even this pocket, wala rin siyang zipper. So, ayun, syempre, alam niyo naman dito sa Philippines, maraming mga pickpockets. So, ayun. Actually, even sa Bangkok, sabi nila, marami daw mga pickpockets din. So, make sure na if you're going to buy a gentlewoman tote bag for your necessities, para sa mga extrang gamit ninyo, you still have your own personal bag na dala-dala ninyo. Nung nasa Bangkok kami, si Mama, dala niya yung black na gentlewoman na tote bag. Kasi pag namamasyal kami, so we need some snacks for Gianna. Tapos, syempre may dala siyang scarf niya, may, diba, kung ano-anong mga nakalagay sa bag. And, syempre kapag may binili kami, pwede niyang ilagay dito sa loob ng canvas bag nga. And, meron siyang separate na body bag niya, na sling bag. So, ganun. So, if you are planning to use this type of tote bag, since wala nga siyang zipper sa loob, so I suggest you use another personal bag or a sling bag na mas nakadikit sa katawan ninyo. Kasi ito talagang super enticing siya sa mga pickpockets. And delikado ang mga personal na gamit ninyo, especially your valuable things. Medyo delikado siya kapag dito nyo siya nilagay sa bag. Another thing ay wala rin po siyang inside pockets. So, if you are looking for bags, for tote bags na merong mga parang secret pocket o merong mga inside pockets to organize your things. So, hindi ko masasuggest na bumili kayo ng gentlewoman tote bag. Kasi, as you can see nga, ayan, wala po siyang pocket sa loob. Ayan. So, ito yung mga gamit ko na inorganize ko. So, wala siyang pocket sa loob. Ayan. Kahit saan mo siya, balibaligtarin mo tong bag na to, wala siyang pocket sa loob. So, if you are a person na mahilig sa mga pocket sa loob ng bag, hindi siya para sa inyo. This tote bag is really not for you. And, yun nga, ang masasabi ko ay hanap na lang kayo ng ibang tote bags. Marami pang mga brand ng tote bags if you are really into those na may zipper and na merong mga pocket sa loob. At saka ito pala, reminder. So, since kung first time yung bibili ng gentlewoman na tote bag from other sellers, let's say, sa mga nagre-resell daw ng ganito, so, yung authentic na gentlewoman tote bag, sabi ko nga, diba, wala po siyang zipper. Yung nakitaan ko na gentlewoman tote bag na binibenta doon sa Platinum Mall sa Bangkok nga, for 100 baht, meron siyang zipper dito. So, it's the same kung nakakita na kayo ng in person ng gentlewoman na tote bag. It's the same. But, meron siyang zipper dito. And then, wala siyang etiketa sa loob. So, ito kasi meron po siyang etiketa sa loob. Okay? But also be careful kasi baka naman magaling na yung mga gumawa ng mga ngayon, ng mga bagong bags ngayon at meron na siyang etiketa. But, ito, ayan, meron siyang etiketa sa loob. And I will also show you yung tag. Since tinanggal ko na siya, pero nandito siya, I kept it pa. Ito yung tag ng gentlewoman. Ayan siya. Ayan siya. Gentlewoman. So, dalawa yung tag niya. And then, parang ribbon style, satin ribbon style, yung pinaka-talik niya. So, I'm not sure if lahat ba ng gentlewoman bags ay ganito yung pinaka-tali nila. Kasi, ang nabili ko lang naman na
style ng gentlewoman, itong tote bag. Tapos meron pa akong isa yung pasabay, yung mga pasabay nga, actually dalawang bag yata yun na iba yung style niya, hindi ganito. Medyo plastic style yung ano niya. And then, so dalawa siya. So ito yung pinaka-gentlewoman na tatak niya. And then itong kabila, nandito yung nakalagay Gentlewoman Club. And then, nandito yung price niya sa likod. So nandito. Ayan siya. And then parang meron siyang plastic na GW dito. I'm gonna show you yung isa. So, actually, doon sa napuntahan ko na Gentlewoman, since hindi siya yung flagship store, ganito yung paper bag niya. Ayan. So, ganyan po yung paper bag niya. Ayan, guys. And then, sabi ko nga, bibigyan ko yung sister ko ng Gentlewoman na tote bag. So, ito yung binili ko sa kanya na color. So, magkaiba kami ng color para pwede kami maghiraman. Charot. So, ayan. Color green siya. So, mine is pink. And then, yung kanya, green. Para hindi masyadong dumihin. But, anyway, may light pink color pa rin naman dito. So, ayan po siya. So, again, baligtarin po natin. Kasi sa akin, hindi ko na mabaligtad dahil may laman. So, wala po siyang anything sa loob. Walang zipper. And then, wala rin siyang pockets. And, andito yung kanyang etiketa. Ayan. Tapos, ayan, ganyan siya. Pag binaligtad mo siya. So, nothing. Walang lining. Wala siyang lining sa loob. So, if it's raining or alam nyo na mababasa kayo, I suggest, huwag na huwag nyo gamitin ang inyong Gentlewoman tote bag kasi wala siyang lining sa loob. And if maglalagay kayo ng mga medyo basa sa loob, just expect na medyo mababasa ng konti yung bag ninyo. Pero hindi naman siya super basa kasi na-try kong ilagay yung water bottle ni Gianna. So, medyo malamig kasi yung water na nilagay ko sa kanya. So, hindi naman siya nagbasa-basa. And then, I always have yung breastfeeding cover na ginagamit ko. Nilalagay ko dito sa bag para medyo may pangbalot doon sa water bottle niya. Ayan. So, anyway guys, ayan nga siya. So, ganito siya. Meron siya sa ilalim. But, again, since kailangan natin siyang i-organize since hindi siya tumatayo mag-isa. So, what I'm using with my Gentlewoman bag is, I bought this from Shopee. So, bumili ako ng bag organizer. It's a nylon type of bag organizer. So, meron akong isa, yung ginagamit ko, felt naman siya. So, naghanap ako ng nylon kasi gusto ko yung merong zipper. Kasi yung felt, wala siyang zipper. So, ito, meron siyang zipper. And there's a lot of pockets. Ayan, pwede nyong lagyan ng madami. And then, meron siyang base, of course. So, meron pa siyang ganito na parang garter. A garter talaga siya. And then, may ring if you want to attach it sa bag ninyo para hindi madaling mawala. And then, ayan, meron din siyang mga ganito. Mga rings dito. And then, sabi ko nga may zipper siya. So, sa zipper, ayan, para malagay ninyo yung mga important things sa loob. But again, I do not suggest you to just use the Gentlewoman bag and put all of your valuable things inside. Kasi nga, delikado. Lalo na if sa labas kayo, sa mga matataong lugar kayo pumupunta. So, medyo delikado po siya. So, I suggest pa rin na have your own personal bag. Kahit sling bags man yan, if you want to put your phones, your wallets, ganyan. So, wag niyo po siyang ilagay ng diretso dito sa tote bag. Kasi nga, very eye-catchy sa mga pickpocketers dahil madali siyang lusutan ng kamay. Ilalagay ko yung link nitong organizer bag dito sa video. So, if you want to purchase your own nylon organizer, maganda siya, makapal siya, hindi siya madaling masira. And marami siyang pocket sa loob din. Ayan. And sa labas. Sa loob at labas, marami po siyang pockets. So, you can put all of your necessities, lalo na sa mga mommies na gaya ko, na pag umaalis, lagi tayong maraming dala. I don't really use a baby bag anymore. Kasi nga si Gianna, wala naman na siyang gamit na kailangan dalhin. She's a toddler now, so normally, ang dala lang namin ay extra diapers, wipes, and then yung water bottle niya. And then sometimes, I also bring some snacks for her para kapag naiinip siya at wala pa yung food sa kakainan namin or pag sa biyahe, ganyan. So, yun lang. And then, ayun, sabi ko nga, meron akong dalang, ayan, scarf, and then, diaper ni Gianna, and then, pamunas niya dito sa bag. And then, since nag-SM lang naman kami last Sunday, so, hindi na ako gumamit ng extra bag ko, or body bag. So, mabilisan lang din naman kasi yung pagmamall namin. And kasama, madami naman kami. So, may nakabantay. Ganon. So, I'm just using
this AK or Anne Klein pouch. So, nandito yung aking wallet. Ayan. Andiyan yung wallet ko. Car keys, lipstick. Ayan. So, dito lang naman. But, yun nga, pag kunwari, medyo matagal kami, ganyan, sa labas. Like, kapag kasama ko si Kuya Yale sa taekwondo, pag sumasama ako sa kanya, I make sure na meron akong extra na bag. So, hindi lang ito yung bag ko. Kasi baka mamaya, mailapag ko sa chair. Alam nyo naman. And then, yun nga. Para iwas na lang na may mawalang gamit. So, I just bring a smaller bag for my personal things. And guys, thank you so much for watching this video. And if you own a Gentlewoman tote bag, just feel free to comment down below for your thoughts. And if you still don't have one, so maybe this video can help you if you're still deciding to get one. But again, it's still your prerogative, so kayo pa rin ang makakapag-decide if you wanted to have one. As for me, since I'm currently using it, I love it. I love it so much. Pero yun nga lang, kailangan talaga na yun yung mga sinuggest ko sa inyo na have another body bag or sling bag with you if you're gonna use this outside. And don't put all of your valuable things inside kasi nga very prone siya sa ayan o, kayang-kaya natin ilusot ang kamay natin dyan nang hindi napapansin, especially if madaming tao sa paligid. Ayan. So, thank you so much for watching this video, and I do hope you subscribe if you haven't subscribed on our channel yet. See you on our next video. Bye!